Research and Development ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center hinggil sa Cybercrime Defense, ating tatalakayin kasama si Assistant Secretary Mary Rose Magsaysay, Deputy Executive Director ng CICC. ASEC Magsaysay, welcome back to Bagong Pilipinas ngayon. Thank you for inviting CICC. Alright. Unahin ko na po, ASEC, itong research and development ninyo tungkol sa cybercrime defense. Ano po ba ang kahalagahan at layunin nito? At can you give us a brief background about this? Okay. So we know that there are many initiatives that are being done by the government in the different agencies. And we found out that we are lagging in terms of research and development, which is definitely much needed in the field of technology. And it was so lucky for us that College of St. Benilde actually is nangunguna sila pagdating sa research and development and technology. They're quite advanced. And we were invited to pitch. No? So an agency, can you imagine? We were pitching for funding for research and development. And we did 7 different pitches in the College of St. Benilde last 13th, last week lang. And we were shoulder to shoulder with the different industries such as the shoe industry, and the design industry. But you know, we have to address the fact that research and development plays a big chunk of the success of the Filipinos trying to, di ba hindi naman kasi limited ang resources ng gobyerno, hindi naman unlimited. So we have to actually have our own solutions na tayo na nag-imbento. Hindi pwedeng bili lang tayo ng bili sa vendors kasi we know in so many of the breaches, it is coming from third party that we have purchased. No? So why not make our own, right? And we have so many cases that we can use so that we can do that. And through the head of Hi-Fi in College of St. Benilde, Mr. Paul Paho, he invited us, we pitched, and tuwang-tuwa, nagulat nga ang DOST. Oh, nandito ang CICC, nagpipitch, right? And then, ang daming kailangan, and we believe, you know, things like AI against AI, we have to be advanced. So, this funding is for the 2026, but, you know, we're praying that they push it to 2025 funding because we really need it. Especially for goal is to be a center of excellence. Yes! It's not enough that we are coming up with the best technologies in the world, but we have to have the solutions so that we are a complete solution ourselves. Para, di ba, pang-promo para may bagong trabaho yung mga Pilipino. So, Asa, kapag sinabi po bang cyber defense, ano po ba ang overall coverage nito? At ano po yung scopes and limitations para masabing cybercrime or incident? Okay. So, well, on our part, so that klaro din sa ating mga publiko, usually kasi, kagaya niyan ang DICT, kapag ka may vector of attack, binomonitor nila yan sa NCERT natin. Ngayon, kung may attack, kasi alam natin kung may attack, ibig sabihin na may malicious intent, therefore it's a crime. So, pinapasa nila ito sa CICC, and we do the extracting from peripherals, we do the more intensive work for the analysts, for our analysts to find out if there really is a crime. And then if there's a crime, usually we coordinate with the PNP because they're the ones who really go to that place. There's a physicality to solving cyber crimes. It's not just na nakaupo kami tapos nakikita namin lahat. Hindi po ganun siya. Talagang may lumulusob po, talagang may nagtitingin kung may nangyayari dyan. And then the NBI plays a big part because sila talaga yung physicality of the investigation. We only come in to be able to extract for the quantum of evidence for the DOJ to be able to pursue the ano. So nabuo natin yan. And that is very, very important for me to say this because many countries are learning from what we are doing here in the Philippines. In fact, they keep on asking the Philippines to present what are our experiences na ginagawa natin para matulungan din sila ma-solve yung cybercrimes nila. Yes, marami tayong experiences and kadalasan po yung mga government agencies may mga cyber attacks po. Natural yan. All over the world, when you're in the UN, lahat yan nagreklamo. Ang pinaka-favorite talaga ng cyber criminals kasi parang David and Goliath ba? Para maipakita nila yung trademark nila na magaling na silang technologies, talagang titirahin nila gobyerno. Oh, there's one time that even a certain agency was hit
40 million times in one day. 40 Pero million. kinaya natin yan. But we don't actually, I'm not gonna say which agency. Yes, kawawa naman itong agency. 40 million times? 40 sorry. million times. How can that happen at 40 million times? The attacks It's were not even- continuous. And then, siguro they weren't able to report it right away. No, we were coordinating. And we It were was also... like happening real time and Yeah, while real you time, were trying to inaano solve natin, it. sinusolve natin yan. Pero, syempre, hindi naman tayo Department of Tourism, hindi natin ina-advertise ang galing natin. So, pero ginagawa natin yan. So, ang public, basta have the gall, have the courage to speak out, especially the women. Pagka may kailangan kayo, nandito lahat ng ahensya, huwag niyong iisipin. Kasi po, 4 lang po ang ahensya na pwedeng humawak sa tawag dito, digital evidence. Kapag hindi po ang may mandato ang humawak dito, natatapon po ang ebidensya, fruit of the yun, Yusek? Poisonous tree. Yes. Fruit of the Poison. poisonous tree. Oo. Poisonous tree, okay. Yes, so magre-report lang kayo lang sa PNPACG, DOJ-OOC, NBI, CICC. So yung 4 na yun. Sila lang. Kasi pagka nagsalita na kayo sa telepono, nagre-report na kayo, salaysay po ang tawag dyan. Ebidensya po yan, kaya kailangan sacred po yan. Wag niyo pinapadala sa mga messenger. True. I-save mo para at least mapadala rin Tas sa dalhin mo tamang talaga. ahensya. Alright. Pagdating naman po sa, forensic investigations. Yes. No, maaari niyo po bang ilarawan sa amin kung ano po ang digital forensics at Okay. paano po ito makakatulong sa research ninyo para dito? Okay. So, meron nga kaming pinitch when it comes to digital forensics na maggawa na tayo ng sarili nating mga tools. Kasi kaya natin. Pero kailangan lang natin ng tulong ng mga ahensyang kagaya ng DOST. Yan. Para talagang pangsariling sa atin. Kumbaga parang akma sa mga pangangailangan natin sa Pilipinas, di ba? Kasi pagka bili po tayo ng bili, yung resources natin na pupuntan doon, imbis na ilagay natin sa pag-recuperate ng tao na naapektuhan, kumbaga sa piso, importante, 80 centavos noon, doon sa recuperation ng mga tao na diba? Nabiktima niya. Nabigyan, hindi doon sa proseso lang. So, that's why, ang digital forensics kasi po, kumbaga, lahat kasi ay digital, kumbaga na. Kumbaga, kung gusto namin malaman, kung sakali itong lugar na ito, no, may nagnakaw dito, lahat po ng may chip dito, may bumbilya may chip, yung camera may chip, refrigerator na may chip, lahat yan i-extractan natin yan at titignan po natin ang logs yan. Yan ang digital forensics po. So highly specialized po siya, kaya kami Parang napunta pelikula, no? Parang Mission Impossible or CSI ang nakikita ko sa pero isip ko. nakapagpakulong na ang digital forensics ng isang judge lately. Last month, i-google nyo, yung quantum of evidence was enough. All the justices signed without even the tawag dito, yung expert witness po natin, hindi na ho pumunta doon dahil kompletong-kompleto. Ganyan ho ang Pilipinas ngayon. Nandyan na tayo. Konti na lang. This is great news. Yes. Asek, isa pa sa matagal ng problema ng ating mga kababayan, itong SMS phishing. Yes. Ano po bang ibang paraan upang sugpuin ang SMS phishing? At may mga research na din ba po tayo sa makinarya para dito? Marami kasing mga solusyon na nakikita ko na dinadala sa atin ng iba't ibang bansa kung paano natin mapipigilan ang mga SMS na hindi naman natin gustong pakinggan. At alam natin, niloloko tayo. Niloloko yung mga inosente nating kapatid sa kasulok-sulukan ng buong Pilipinas. Kaya po tayo, nagsalang po ng pitch na yung gagawin natin to in Tagalog, in the dialect. Hindi yan gagawin ng mga foreigners, di ba? Pero kailangan gawin natin para sa atin. Kaya ayun, gumagawa po tayo ng paraan para working together ang government as a whole para masolusyonan siya. So what do you mean in Tagalog? You're going to Yes. disseminate information in Tagalog? You're going to... When we extract, Okay. or kung sakali, minamanmanan natin ang mga SMS na tumutulay sa ating mga telcos o nanggagaling sa mga platforms. Kasi may mga SMS nanggagaling na sa platforms. Ang messenger ninyo nakakapagpadala ng SMS. May mga platform nakakapagpadala ng SMS, hindi ho tao yan. Makinarya na yan. So, hindi ho natin na-appreciate yan. Kasi ang na-appreciate lang ng foreign solutions, syempre English.
Correct. Yes. Ano, So flag we have to kaagad. make Oo. our own, tama nga, in our own Yes, language. yes. Naku, hanggang ngayon nakakatanggap pa rin po ako ng mga link na yan. Kung na-aksidente mo napindot, na hindi, alam ko namang phishing siya, kung napindot mo accidentally, di ba, hindi nakuha na Yung lahat payload ng... bumababa. Or yung sa Philippine Post. Oh, yes, What if marami nagpadala ka, ganun. di ba? Tapos Oo. nag-ano ka sa link. Oo. Pati yung mga delikado. wallets natin. Oo. So maraming bagay tayong kailangan gawin pa and andyan ang CICC, we work with all the agencies. Para ho kaming secretariat lang talaga actually. And then we kumbaga yung gap na kinukumpuni namin lahat ng pangangailangan ng DOJ, dyan ho kami pumapasok. So we work in the background. Okay. At you mentioned AI kanina. Yes. Siyempre, mainit na usapin pa rin po itong artificial intelligence, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Bilang bahagi po ng inyong pag-aaral, paano na naman po makakatulong ang AI pagdating sa cybercrime investigation? Okay. So nakikita natin ang progress ng mga commercialized AIs. No, andiyan na yung mga malalaking kumpanya, pumasok na sila diyan, no. Marami sila mga produkto, si at si so may mga palayaw pa sila sa mga AI nila. Tayo rin gagawa rin tayo ng AI natin, lalaban sa mga AI na ito para matulungan na ang taong bayan. Doon natin nilalagay yung mga tamang pagpondo para makamura tayo, makakamura tayo, imbis na bili ng bili. So, ASEC sa ngayon, ano po ang inyong maibabahagi sa ating mga kababayan mula sa inyong mga research and development na makakatulong sa cyber defense and investigation sa ating bansa? Okay. So at this point, we don't have a full-blown R&D. That's why we partnered up with the academe, and I invite all of our agencies to partner with an academe, use the funding of DOST, and further progress your specific focus in your agencies kasi may kanya-kanya tayong mandato. And then it helps for us to progress. And yung aming nalalaman sa konti pa lang namin na naiipon ng mga impormasyon at na-analyze is that ang pinakamahina talaga, no? So the vectors of attack come in different dimensions. As part of the chain of a cybercrime, tayo po ang nag-i-input po ng impormasyon sa ating mga gadgets. So tayo ang weakest link daw kumbaga. No? So titignan ho natin, no? We look inside of us and we will have to look if we value ourselves. Our ethical behavior in the internet dictates how much information we are going to be sharing in the net. And that is the most important thing. Mag-data classification po kayo. Yung hindi ho dapat nandoon nakalagay. Kasi kung may forever, yun yung nilagay nyo sa gadget. So, huwag nyo nang ilagay doon kung pwede lang. Sa education, gamitin nyo technology. Sa pagbenta ng mga produkto ninyo, pag-converse sa inyong mga kamag-anak, sa nakakabuti lang po at nakakaangat sa inyo at sa inyong bansa. So, tayo ang unang-una. Ngayon, pagka nagpapadala daw kayo ng message, tignan po ninyo, basahin nyo mabuti kung yung pinagdaraanan ng inyong mensahe is, may endpoint solution ka ba? Di ba? Importante yon. Yung kung saan pumunta yung mga yung mga impormasyon mo, yung plataformang pinagsasaksak nyo doon yung mga impormasyon, yung by secure. Pag kayo po pumunta sa isang mall, hindi ko nabanggitin yung mall, sinabi, do you have a discount card, ma'am? Can I have your information? Huwag niyo ibigay. Yun na nga Huwag Alam niyo mo, na minsan, ibigay. When they draw the line na huwag mo to, Yeah, and- sensitive to, or pwede to, di ba? Yeah, they Oh my ask for gosh. your number, your birthday, Yes, so that I to know get it. this, discount or some benefit. Yes. So mag-iingat po tayo dyan. Ano? Yung iba nilalagay nila, hindi nila birthday talaga. Oo nga, Diba? ako din. Para hindi, 20 years younger. Oh, why not? So yan, kung talagang May pilit sila seat ng pilit Yes. sa inyo, just don't put your information out there just like that, especially sa mga ganyang bagay. So thank you so much. We Thank learned a you. lot I learned a from lot you. today, ma'am. We're very proud that we have a woman in tech with us Yes. today. Thank you so much. Yes, and doing something big for our country. So good luck po sa R&D sa Lasal Yes. Benilde. All right. And I hope you get that grant right away. Yes. And I'm looking forward for CICC to become a center of excellence when it comes to R&D. Okay. Thank you so Maraming salamat po sa inyong oras, Assistant Secretary Mary Rose Magsaysay, Deputy Executive Director ng CICC.